Hala ka mga kababayan, naku po, Erwin Tulfo anong nangyari? Nabahag ang buntot mga kababayan, humingi ng sorry kay SP Cayetano. Ganun din dito kay Senador Rodante Marcoleta mga kababayan. Ayan no, sabi niya nung una 'di ba mga kababayan, kung dati kang SP, dati kang speaker, I don't give a fuck. Wala akong pakialam. Magpapahiring ka ng Blue Ribbon ulit, talagang papahuli kita. Yan yung sinabi niya mga kababayan, ipapahuli niya daw. Tapos may sinabi pa siya eh. Yung sinabi niya matindi, yung kikwelyuhan niya daw at ayan sabi niya papaaresto, pagkikwelyo at pagbibitbit sa mga taong nagsasagawa umano ng hiwalay na pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Ayan. Bibit-bitin niya daw at kikwelyuhan. Grabe yung matindi no. Kwinelyuhan na. Tapos bibit-bitin pa mga kababayan. Ang tindi. Tapos ngayon, biglang nabahag ang buntot mga kababayan. Humingi ng tawad. Ayan sabi niya, lubos akong humihingi ng paumanhin sa aking mga kasamahan. Hindi po ito ang dapat na asal ng isang opisyal, lalo na ng isang senador. Ayan, napagtanto niya mga kababayan yun, nagkamali siya. At tinawag niya pang kumpare. Matapos niya banatan, tapos tatawagan niyang kumpare, mga kababayan. Antindi, di ba? Ayan, basahin natin to mga kababayan. Sabi niya dito, Tulfo nagsorry sa kanyang mga kumpare. Ayan. Nanawagang itigil na ang pagkakawatak-watak sa Senado. Ayan, matapos ang mga maiinit na palitan ng pahayag at lumalalim na hidwaan sa Senado, ay mga kababayan, ang balita ngayon pala yan dito sa Facebook. Ayan. Nanawagan si Senator Erwin Tulfo sa kanyang mga kapwa senador at kumpare na tapusin na ang alitan at magtulungan para sa kapakanan ng publiko. Kasabay ito ng kanyang paghingi ng paumanhin sa mga naging marahas niyang pahayag noong mga nakarang araw, kaugnay ng sigalot sa liderato ng Senado at sa usapin ng Blue Ribbon Committee. Sa kanyang mensahe, diretsahang umapila si Tulfo sa kanyang mga kasamahan na anyay hindi lamang katrabaho kundi maging kaibigan at kumpare sa labas ng Senado. Sabi niya, tapusin na ang pagkawatak-watak dahil sa labas ng Senado, ilan sa atin ay magbabarkada, magkumari o magkumpare naman. Kaya trabaho na lang tayo. Sabi niya pa dito, mula sa pagbabanta hanggang sa paghihingi ng paumanhin. Ang panawagan ni Tulfo ay dumating sa kasabay ng kanyang paghihingi ng paumanhin sa kanyang mga kapwa senador dahil sa mga naging pahayag niya tungkol sa pagpapaaresto, pagkikwilyo at pagbibitbit umano sa ilang individual palabas ng session hall. Sabi niya pa niya, lubos akong humihingi ng paumanhin sa aking mga kasamahan sa aking mga naging marahas pahayag ukol sa pag-aaresto, pagkikwelyo at pagbibitbit kay Senador Cayetano at sa ilang individual palabas ng session or plenary hall. Ayan. Pati yung mga empleyado, yung USAA ay sabi niya noon ipapaaresto niya daw mga kababayan, 'di ba? Tapos ngayon nabahag ang buntot, umapila at humingi ng sorry. Ayan po yung pahayag ni Senador Erwin Tulfo. So kayo na ang humusga mga kababayan kung payag ba kayo sa kanyang ginawa o pabor ba kayo na humingi siya ng sorry o ano niya lang ito, anong tawag dyan, taktika para bumango ulit ang kanyang pangalan. Katulad ng kapatid niyang si Senator Rapi Tulfo kasi bali-balita bumababa daw ang followers at subscribers ni Senador Erwin Tulfo sa Facebook tsaka sa YouTube mga kababayan dahil sa nangyayari ngayon sa Senado. So ngayon naman mga kababayan, pakinggan nyo rin yung pahayag ng isang general dito sa
paghingi ng tawad ni Erwin Tulfo. Sabi niya dito, bindalo na himasmasan na bahag, buntot laban kay Mr. Bad Boy. Ayan, kay Robin Padilla. So, panoorin natin mga kababayan. Kaibigan. Ito muna update sa ating fund drive para sa Brave 18 Marines. Sa inyong mga donasyon na naipapadala, umabot na po ng sobra 100,000 ang naipon. At nakakuha na po ako ng bank account name and bank account number sa grupo ng Brave Marines at i-deposit na bukas. Okay? Nakakatuwa po dahil maraming nagpapadala. 5 piso, 10, 15, 20, ganun, 50. Yung from their heart, nagbibigay talaga, nakakatuwa, nakakaiyak. At dahil sa madami tayo, na madami kayong nagbigay, ayun, nakaipon, sobra 100,000. Okay, yung gusto pang magbigay, ito na ang bagong GCash. Yung dati, napuno na daw, load limit, hindi na pwede. Dito na, 0966-265-8480. Makakaasa po kayo. Ang inyong ipapadala sa akin is lahat. Ipapadala rin natin sa Brave. 18. Okay, ito. Shout out ko muna yung mga kaibigan kong researchers, si Eudora at Chris Torres. Ito ang pinadala nila. Sabi nila, General, nahimasmasan na si Bendelo. Ang tapang-tapang, ngayon humingi ng paumanhin. Magtrabaho na lang daw sila lahat ng mga senador. Forgive and forgets na daw. Ito, JMA News na post, 1 hour ago. Sa aking mga kapwa senador, tama na ang pagkawatak-watak. Trabaho na lang tayo. Humingi ng paumanhin si Senator Erwin Tulfo sa kanyang mga kapwa senador dahil sa mga naging pahayag niya ukol sa pagpapaaresto, pagkwelyo at pagbitbit kay Senator Alan Peter Cayetano at ilang individual palabas ng session hall sa gitna ng tensyon sa Senado nitong mga nakaraang araw. Aminado si Tulfo na hindi nararapat ang naturang asal para sa isang senador. Merese gaba. Kahit pa aniyay bunga ito ng matinding emosyon at hangaring hindi maantala ang trabaho ng Senado. Ito ang kanyang payag. Humihingi na ako ng kapatawaran sa ating mga kababayan. Patawarin nyo ba? Dahil sa mga nagdaang hidwaan, natapos ang sesyon ng hindi umuusad ang mahalagang batas. Anong batas nga? Huwag nyo kaming lukuhin. Batas-batas kayo dyan. Ang gusto ninyo is maagaw ang leadership sa Senado. That's all. Plain and simple. Hindi yung batas-batas. Noong June 3, may batas ba kayong pinag-usapan? Wala. Butuhan lang, reorganization. After that, wala na. Batas sa inyong mga batas kuno. Nang dahil sa bangayan, naging paralisado na ang ating mandato. Ang mga Pilipino ang tunay na talo nito. Dati namang talo ang mga Pilipino. Oo. Noong panahon pa, leadership ni Soto at Lacson, ayaw patawag ang mga Brave 18 Marines, talo na ang mga Pilipino. Ano bang sinasabi niyong talo ang Pilipino? Dati nang talo. Ngayon na naagaw ng Cayetano Black ang leadership, yun na, panalo na sana. Kaya lang, nagkaroon na naman ng problema. Ang 13, naging 12 na lang. Ano ba yan? Humihingi daw ng sige, tignan natin ang... Well, in fairness, it takes courage to admit your mistakes. And for that, saludohan ko siya
sa kanyang courage na humingi ng ano. But, it does not mean na yung, depende rin sa mga senador kung makikipagtulungan. Kasi nasaktan na, birahin mo yan, kwilyuhan mo ang kapwa mo senador. Tama. Kaya, believe Kahit ako daw ako papayag kay yung senador Senator ako, Robin Padilla, kwilyuhan yung mo. kanyang hamon, no? Sige, unahin mo ako, sir, please. Kasi si Senator Alan Peter Cayetano, hindi yan sanay sa bardagulan sa kanto. Ako, subukan mo, unahin mo. I don't know kung kilala mo ba ako. Unahin mo ako. Tapos sabi niya, kung matapang ka, hinayupak ko! Oh, tapos biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ngayon, humihingi na ng paumanhin. Wow naman! So, mayroon ba nakikitang solusyon para ma-resolve ito? As of now, wala akong nakikita. Kasi, pinipilit ng grupo ni na Gatchalian Soto Tulfo na sila ang legit. Kinilala na sila ng Malacanang, kinilala na ng House of Representatives. Kaya sabi ni Senator Alan Peter Cayetano, may kamay ang Malacanang. Imposibleng walang kinalaman ang Malacanang dito. Kasi nga, yung kinakatakutan is Blue Ribbon hearing. So, papayag na lang ba? Grupo ng Cayetano Black, pagkatapos nakulong yung isa, nagtatago yung isa, medyo matagal-tagal pa ito na bangayan. Nang dahil sa it all speaks about leadership. Ang ganda na sana ng simula ng administrasyon ito. Biggest political capital in history, yung boto nila na 31 o 32 million, ang laking suporta nun. Ngayon, nawala na. Negative 15 na. O, papaano pa tayo makabangon? Mahirap na. So, tingnan natin ang nag-react. 89,000 total reaction. 77,000 tumatawa, 2,400 ang galit. So, estimate 90% sa taong bayan tinatawanan o galit sila dito kay Tulfo sa Soto Black. 10% lang, 8,800 lang ang nag-like sa kanya. 10%. Yan ang nakikita ko sa battle of public opinion ngayon. Talon-talo itong Soto, Gatchalian, Tulfo Black sa imahe, sa perception ng taong bayan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. So ayun mga kababayan, yun po yung buong pahayag ni General Macanas, no? Patungkol nga dito sa pagbahag ng buntot nito ni Erwin Tulfo, mga kababayan. Anong kayo mga kababayan, anong pahayag nyo dito sa ginawa ni Erwin Tulfo? Good move ba ito o bad move, mga kababayan? Mag-comment kayo, mag-like at mag-subscribe sa ating video, at sa mga bagong pasok dyan, pa-subscribe din po ng ating channel mga kababayan. Maraming salamat po.